Magandang araw! Kamusta? Sana ang mga manonood ng aking reflection ngayon ay nasa mabuting kalagayan. At mas maganda kung mapapanood din ito ng ating mga kapamilya. Ako nga pala si Charmaine O. Almares, kasalukuyan nag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas, na ang espesyalisasyon ay Values Education. Isa sa mga produktibo at masasabi ko masigasig na kurso sa nasakop ng aking major ay ang Contemporary Family Life o CFL. Sa aming outreach program sa Home for the Missionaries of Charity for Elderly and Missionary of Charity Home of Joy. Napunta ako sa mga matatanda dahil hinati ang aming section sa dalawa. Ang iba ay sa mga bata at ang iba naman ay sa elderly home. Para saan nga ba itong outreach program na ito? Bukod sa isa ito sa huling gawain sa aming kurso, ito rin ay isang kilos kung saan kami maghahatid ng tulong sa mga inabandonang matatanda at bata. Karamihan sa kanila ay may malulubhang sakit. Ang napuntahan naming elderly home ay hindi ang typical na retirement home kung saan nakapagbingo pa ang matatanda at dito halos lahat ay may malulubhang sakit pa. Ayon kay sister, karamihan sa kanila ay iniiwan na lamang sa harap ng chapel dahil alam ng mga tao na hindi nila ito papabayaan. Bukod doon, naglilibot daw sila sa buong Maynila at kahit saan mang lupalop ng Pilipinas. At tuwing may nakikita silang matatanda o batang nangangailangan ng tulong ay dali nila itong kinukupkop. Ano nga ba ang layunin ng aming gawain? Una, makakatulong sa kapwa. Marami na kaming naitulong dahil sa aming pinag-aaralan. Pero iba ang naranasan namin sa mga charity home na ito. Isang nakakabukas isip at nakakalungkot pero naroon din ang tuwa dahil may tumutulong sa kanila. Pag-asa. Isa pa, kami mag-aaral na nagbigay ng maliit na tulong at nagbukas ang aming isipan sa mga taong nangangailangan. Nakakalungkot lang dahil ang aming planong programa ay hindi natuloy dahil kinansela ito ng mismong Home for Elderly isang araw bago ang aming papunta. Pero salamat sa aming professor na si Prof. Marte dahil ginawa niya ang kanyang makakaya upang kahit makadalaw lang kami at maiabot ang aming mga donasyon at makita man lang sila lolo at lola. Naging matagumpay ang aming agarang pag-asikaso ni Prof. Kaya natuloy ang aming pagpunta. Ngunit, nalimitahan kami sa pagbibigay lamang ng donasyon at pagsulyap sandali kila lolo at lola. Pero napakabait ni sister na nilibot pa kami sa kwarto ni Mother Teresa, ang founder ng mga charity home na ito. Binigyan kami ng mga medalya at binigyan ng assignment na magdasal sa kanilang simbahan. Panibagong karanasan ito sa akin dahil nasanay ako na puro lalaki ang mga santo. Pero siya, isang babaeng nakakabilib sa dami niyang tulungan at sinakripisyo, nakakamangha at nakaka-inspire. Kahit sandali lang namin nasilip sina lolo at lola, naging masaya ito dahil sa kanilang di mapantayang sigla. Imbis na kami ang kumanta sa kanila, kami pa ang nakantahan. Nakagagaan nga sa puso na bukas ang Home for Charity sa amin. Gayon din ang mga matatanda sa sandaling panunuluyan namin sa kanila. Nabuo ang aming araw. Isa sa hindi ko malilimutan, mga sabay-sabay naming pagkanta at pangungumusta sa kanila. Noong pinaplano ang outreach program na ito, hindi ko talaga kaya na mapunta sa Bahay Ampunan dahil sa karanasan ko noon. Natutuwa na lang ako dahil marami akong matatapang na kamag-aral na willing at bukas loob na mapunta at tulungan sila sa Charity of Joy. Pinili kong tumuloy na lang sa mga matatanda dahil akala ko hindi ako gaano madadala ng emosyon ko pero naiyak pa rin ako. Nalungkot ako sa mga kwento, sa sitwasyon at natakot na ganoon din ang aking kahahantungan sa pagtanda ko. Bilang Values Education student, marami akong na isa puso pagkatapos ng outreach na ito. Pag-asa, kabaitan, pagmamahal, katapangan at katatagan. Pagtapos ng aming paglilibot, nagkaroon kami ng pagpupulong kung saan nagkwentuhan kami tungkol sa aming maiksing pagdalaw. Pero puno ng aral na kailangan maging matulungin, nabukal sa puso at maging maunawin sa kapwa. Grabe, bawat kwento nila ay may kurot sa puso. Isipin mo, buong buhay mong inalagaan ng iyong mga anak pero maisipan lang nila na iiwan ka sa mga home for charity.
dahil hindi na nila kaya pang-alagaan o sadyang ayaw na nilang alagaan ito. Pagtapos ng sakripisyo, pagod at pagmamahal, karamihan pa sa kanila ay iniiwan na lamang sa harap ng misyonaryo. Nakakalungkot isipin pero madalas mismong pamilya mo pa ang magtatakol sa iyo. Nawawala ang pagkakaisa natin. Isa sa mga topic na naalala ko sa kanilang kwento ay ang human dignity and life process. Kung paano tayo ay inaabot doon na pagdating sa pagtanda at kamatayan. Naalala ko ang aking isa sa itatatak ko sa akin ay ang habang buhay kong pagpapasalamat ang mga taong nagpalaki sa akin. Mamahalin ko siya, hindi ko siya pababayaan na mapunta sa lugar na ayaw niya at sisiguraduhin kong sa bahay ko siya mamamalagi. Iyakan, tawanan at punto ng aral. Tungkol sa pamilya at mundo ang tinalakay namin tungkol sa contemporary family life. Napakagandang aksyon na may mga ganitong home for charity na tumutulong sa mga matatanda at kabataan na nangangailangan ng tulong. Gayun din dapat tayo. Alam ko na mahirap na laging ikot ang malasakit sa utang na loob pero isipin na lang natin na tumutulong tayo sa ating mahal sa buhay. Tatanda ka, tatanda ang magulang mo pero ang pagmamahal ay habang buhay na mananatili. Paalam.